Ano ang sabi? Today, pag-usapan natin ang retro-looking and I will say very cute scooter mula sa Pecon Motors. Ito po ang FKM Space 150. Let's go! So high, I'm hypnotized. Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Sa usapang retro-looking Italian design concept ng mga scooters, ang lakas talaga ng dating nila. Kasi naman they look cute, maliit lang sila at alam mo na napaka-cool lang ang dating. Yung tipong kahit sino gumamit, hindi ka mag-aalala kasi madali lang silang i-handle. Sa overall look, talaga namang standout sila. At lalo na kung ang mag-i-standout halos ala ka pang masyado nakikita sa kalsada. Kita naman na buhay ang kulay niya. At ang maganda pa dito, it is very much a very practical scooter to own. As you can see, it is very affordable. Pero mamaya na po natin mas pag-usapan yung kanyang presyuhan. Sa scooter na to, siya ay nagsasabi sa iyo na going retro and classic need not to be expensive. Kasi reality is, sabihin na natin Vespa, Lambretta, ang target mo na motor or scooter, kailangan medyo malupitan na budget ang kailangan mo to own one. Pero eto, may alternative na meron sa market. Ganun po talaga ang buhay. You can only go as far as your wallet can go. And looking at the vibe and the look of the scooter, it is quite nice to have one at home. Di ko alam kung dapat ko pang mag-concentrate pa sa design nito kasi kita naman sa look niya, design at character niya, it is what it is. Alang sharp na design sa pairings niya, mabilog, very curvy, at ang maganda pa dito, ang dali niyang linisin. Pag ganito ba naman ang scooter mo, dapat lang malinis siya palagi. Yung tipong dumudulas ang lamok pag dumapo sa kanya. Siyempre, being a retro design scooter, we can say that it is only the aspect of this scooter that's retro. What I mean to say is when you talk about modern features, technology, talagang modern to inside. But then again, being a retro Italian looking scooter, andun yung touch of simple elegance. Kita sa design ng headlights niya, bilog na may design accent na chrome, all the way down dito sa design ng wheel set niya, pati na din tong leather seats niya, ang ganda ng quality po niyan, sakto talaga para sa classic retro look niya. Pero syempre, being a scooter, they were created primarily because of practicality in every aspect of the word. Practical in terms of usage, cost effectiveness, at yung efficiency. Kasi scooters or twist-and-go two-wheelers, very ideal para sa daily commute, ang service araw-araw, at kung saan-saan ka pa pwedeng dalhin yan. Basta syempre, mine-maintain mo siya ng maayos. Syempre, para kampante ka kung saan ang destination mo. At nabanggit ko nga yung usage niya kasi gaya nga ng sabi ko, kahit sino hindi mahihirapan i-handle to. At syempre, it adds up yung kanyang cost effectiveness kasi malaki naman talaga matitipid mo both sa budget at sa oras mo kung ganito ang service mo. Mas makakarating ka sa pupuntahan mo kahit matraffic pa kumpara sa normal na nagko-commute araw-araw. May compartment siya para secure ang mga gamit mo. At sa mga panahon ngayon na kita naman natin mga FI na ang engines ng mga scooters, mga motor, di hamak na mas matipid sila sa gas. Pag pinakargahan mo yan ng 120 worth of gas, masusulit yan sa mileage na makukuha mo bago makubos yung pinakarga mo. At total, nabanggit ko na yung aspeto na yan sa scooter na to, ituloy na natin. Engine niya is 150cc, single cylinder, 4-stroke, air-cooled, fuel injected. CVT of course, power niya is 8.6 kilowatt at 7,500 RPM or 12.2 Newton meters of torque at 6,500 RPM. Disc brakes in the front, drum naman sa rear, balanse lang ang stopping power. Of course, suspension niya, telescopic front forks at naka-hydraulic rear shock for comfort. At gusto ko na lang din banggitin na 72 centimeters po ang kanyang seat height, very ideal. Curb weight is less than a kilo para mag 100 kilograms, kaya talagang madali lang i-handle to. And then, ang fuel tank niya, 6 liters. Malaki na yan, di ba? For daily commutes, saktong-sakto yan. Ngayon, may tanong ako, para bang tinitignan ko yung kanyang engine, para ang liit naman ito para sa isang 150cc. Well,
bilang isang maliit, compact-looking design na scooter. Ang mukha nito, ang mga manufacturers, they optimize yung talagang space. Ino-optimize nila yung space na pwede nilang paglagyan ng mga components sa loob. Karaniwan dyan talaga yung engine niya nakapasok doon into the swing arm area. Well, kasi yung makina mismo nakatago doon sa ilalim. Ayan. Kaya tingin mo talaga ang liit niya. At isa pa dito, air-cooled ang layout niya kasi pag air-cooled, mas fewer ang components na kailangan. Hindi ka mo kapag liquid-cooled, may radiator, may mga cooling system. But then again, sa pag-usad ng panahon, advances in engine technology, design, talagang ina-allow nila yung mga smaller casing, smaller design concept ng mga makina na kamukha nito na performance level pa rin. Ngayon, sa pag-upo ko, simple lang ang mga control sa kaliwa at kanan, pati ang instrument panel niya. There is that mix of classic and modern design sa kanya. May charging port sa front pocket niya. Limited lang ang underseat storage niya dahil di naman kalakihan yung scooter nito. Pero importante, meron pa rin. At sa usapang presyuan, ito po ang pricing ng FKM Space 150. Kaya pasyal na po kayo dito sa FKM Motors. Dito po sa Ortigas Avenue Extension, Cainta Rizal. Andito lang po sila along the highway pagpapunta po kayo ng Antipolo. Sa pagtatapos, if you want a European-inspired design, scooter with a decent performance, practical features, at lahat na yan at a fraction of a cost compared sa premium classic branded scooters, well, go for this one. Di ka magsisisi at ngingiti ka lang kasi. Titigan mo lang siya, marirelax ka na eh. Lalo na pag niraride mo na siya. Ito po ang FKM Space 150. If you found some value on this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ride safe. Now see you on the next one.